Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng reaksyon at partial analysis dito. Ito yung mga malalaking butas na nakikita nyo sa kabundukan. Katulad nito, ito ay video courtesy nga pala ni Richard Pusikit ng Facebook. Isang ka-TH natin na palaging naghahanap ng mga magagandang signs sa kabundukan. So merong ito, pangalawang klasing butas, sa atin yan ipapaliwanag ngayon. Meron pa isa dito. Ito yung mga kakaibang butas sa kabundukan na makikita nyo. Ito naman na hindi pabilog, kundi parang hugis na show marker. Ito yung show marker. Wala siyang daliri. At straight yung ano niya. Show nga. Hindi siya paa. So show marker meaning ay gagamitin sa paglalakbay ang sapatos. So trail marker siya. Okay, ang show marker ay hindi garantisadong merong treasure kaagad, kundi siya ay nagsasabi na pupunta ka pa doon sa tinuturo ng kanyang direksyon. At hanapin mo ang ano niyan, ang kapares niyan. Ito yung right shoe. So left shoe, doon sa left shoe titigil. Hanapin yung left shoe na kagaya niya. Okay, at para sa kumpletong ano nito, explanation ay atin na pakinggan si Richard Pusikit, ating ka-TH. At pag-isilip nyo rin ang kanyang Facebook. Maraming marker na koleksyon si Richard. So isa ang mga ito na ating bigyan ngayon ng reaksyon. Meron po ditong napakalaking dot o butas. Kita nyo naman, solid ang pagkagawa niyan. Perfect na perfect, napakaganda. Lalo na po sa personal. May lalim po siya na mga 5 inches. Ang lalim, tapos may haba siya na mga 8-7 inches ang bilog niya. Napakaganda po, napaka-perfect ng pagkagawa. Kita nyo naman. Okay, napakaganda nga ha. Yan ay man-made, klarong-klaro yan. Kaya lang ay merong dalawang kwento ng ganitong klaseng butas na malalaki. Minsan ay gawa lang yan ng mga lulot-lula natin sa bundok. Yan yung ginagawa na bayuhan. Binabayod yan kung ano yung mga ano nila gustong pulbusin na mga klaseng pagkain o gamot. Diyan binabayo. Pero kung yan ay Japanese man-made, Japanese made na big hole, ay meron siyang kahulugan. Of course wala nang iba, kundi siya ay bearing, siya ay reference. Diyan yung umpisa. Siya yung pinaka central reference. Bilog kasi bilog means sentro. Siya yung pinaka sentro. So malapit diyan sa apat na direksyon, malapit diyan ay merong nakabaon. So hindi kasi yan magtuturo kasi bilog siya eh. Kaya ang sikreto diyan ay ang kompas. Ilagay nyo lang ang kompas diyan sa gitna at makita nyo yung apat na direksyon. Yun ang inyong i-detect yung apat na direksyon kung saan merong malakas na detection na direksyon. Halimbawa, ang detection ay nasa south, ay doon kayo magtestig. Karamihan ng nakuha sa ganyan ay 5 meters distance sa mga big hole na yan. Kaya nga, sinasabi yan sa, makita nyo sa internet na treasure on the spot. Minsan sinasabi na treasure under. Merong treasure under na ganyan kapag medyo maliit-liit siya na butas. Yung mga 3 inches in diameter, ito kasi malaki to. So ito yung central reference. Siya yung pinakasentro. Okay, mamaya atin yan gawa ng ilustrasyon para klaro. Punta naman tayo dito sa ito, hagdanan. Itong hagdanan naman ay pwedeng gawa din yan ng ating mga ninuno. Okay, tapusin muna natin panonood ang video. Puno.
Alain ko daw. Hindi ko naman po alam yung mga ganitong bagay eh. Ayan po. Andito yung isang bato na may butas. Siguro mga 1 meter. 1 meter ang layo dito sa hagdan ng bato. Tapos doon sa... Ito naman po yung malaking punong mangga. Ang layo po nung may butas na bato ay mga 15 to 20 meters. Ganyan po, mahaba na yung 20 meters. Okay, so itong mga hagdan sa kabundukan, lalo na katabi niya ay parang mga footing ng puste, di ba ito? Malaman natin na footing yan kapag ang distance niyan ay ano lang nasa 4 meters ay mayroon ka namang matagpuan na ganito. At nagkakwadrado yan kapag ito talaga ay footing ng mga bahay. At yung hagdan, yun ay hagdanan talaga na papuntang itaas ng bahay. Bato ang ginawa kasi bato ang marami sa bundok walang simento. Kaya kung may matagpuan diyan na kaparis nito, kahit isa lang na malapit sa kanya, 4 to 5 meters or 3 meters to 4 meters. Ibig sabihin, mga poste yan ay footing ng mga poste. Pero kung nag-iisa lang siya, nasa tabi siya ng hagdan, well, iba ang kahulugan. Pwedeng Yamashita treasure marker. Okay, so dito naman tayo sa paa. Okay, ito nga ay sinabi ko shoe marker. Ibang hugis ng paa. Okay, so bago tayo magpatuloy sa ilustrasyon, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kay Yumer Anuevo, kay Maria. Shout out din kay Zach Zapero. Shout out kay Jonathan Bisaya, Richard Amigos, Imelda Haluren. Shout out kay Charles Acorda, Rogelio Cortez, Lupi Marino. Shout out kay Elmer Luzano, kay Jeff 40. Also shout out kay Jacobo Camiro, kay Jero Mendoza. Shout out din kay Rinante. Shout out kay Emmanuel Romero, kay Winnie Mahilom, kay Jazz Pascual, kay Joel Bravo Labustro. And lastly, shout out kay Winnie Mahilom, Golden Nature Barbers, at kay Aris Albay, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating treasure, signs and symbols analysis. Okay mga katiyat, so ito yung sinabi ko kanina na central or reference marker. Ito maganda siya, merong malaki at merong maliit na mababaw. May lalim na 5 inches. 5 inches can be 5 meters na lalim ng item kung meron dyan. Okay ang gawin, ilagay nyo kumpas nyo dito. Ayan. At halimbawa, ito yung direksyon. Halimbawa lang to. Ayan, so meron tayong northwest, south, and east direction. So ito yung sundan ng mga direksyon, una niyan. Meron ding tinatawag na nasa 45 degrees na mga item. Ito yung nasa northeast, kalagitnaan ng north at east, northeast. Dito naman west, northwest, southwest. I make that dito southwest, and then southeast pala, southwest dito. Ayan, so ito yung mga direksyon na sundan. Unahin yung apat na main direction, northwest, southeast. Ayan. And then kung wala doon, hindi nyo matumbok, ay puntahan nyo ang mga 45 degrees, itong mga northeast, southeast, southwest, at northwest. Of course, ang layo niyan ay pinaka malapit ay 5, and then hanggang ano kayo, 9, and 5 to 9 meters. So yan, punta kayo dito pag ganyan.
5 to 9 meters. So all in all, merong 8 na direksyon eh. Pero unahin nyo muna ang main, yung west, north, south, at east. Panghuli na tong mga northwest, northeast, southeast. Ayan, so 5 to 9 meters ang i-detect nyo. Kailangan talaga nyo ng detector or locator. Pwede ring sukat-sukatin lang kung walang kagamitan. Ito lang naman ng mga distansyang itest dig. So, 5 to 9 meters. So, pwedeng nasa 6 yan, nasa 7, nasa 8. Basta pinakamalapit 5, pinakamalapit layo ay 9. So, yan lang yan, mga katiyets. Pero hindi lahat ng ganito ay treasure. Merong sinabi ko na bayuhan. Bayuhan ng mama. Ano ba yung mama? Yung kinakain ng ating mga kapatid na Muslim na panglinis sa ngipin, di ba? Yung kulay pula na prutas. Yun yung mama. Pinabayo yun eh. At isang magandang bayuhan ay mga bato. Tulad nito. Okay. Ibang sayo naman tayo. So ito yung shoe marker. Masasabi nyo na foot marker kapag nagaganito ang hugis. So ayan. Yan ay foot. Ito ay right foot. At lalo na kapag may may ganyan sa dulo, yan ay napakaganda. So ito ay ano lang siya, shoe marker or chinilas marker. Okay, nagsasabi siya na trail, papunta doon ang direksyon natin. And then hanapin lang yung kasama nito na paa, yung left. Kapag gawa yan ng hapon, meron talagang pares yan. Left shoe ang hanapin at doon sa left shoe magtapos ang paglalakad. Magtapos ang paglalakbay. Doon sa left shoe, kung merong left shoe sa unahan, halimbawa nasa 15 meters ang left shoe, aabot yan hanggang 100 meters ang mga ganyan. Kapag trail, ibig sabihin maglakbay pa malayo. So pwedeng aabot siya ng 100 meters ang layo ng kapares niya na paa. Amigdat na shoe na sapatos na left kasi ito'y right. So hanapin yung left. Ang itsura ng left ay of course kabaliktaran itong nasa right. Ganito ang itsura na kaganyan. So doon na magukay in front or under sa left shoe marker. Okay, so detect nyo rin ang linya niyan kasi baka ibang paraan ng pagbaon. Kasi sa bawat rehiyon, halimbawa Mindanao, Visayas at Luzon, iba-iba ang kahulugan ng foot marker at shoe marker. Itong atin, dito to sa Mindanao na kahulugan. Itong ating analysis. Kasi dito tayo nakakuha ng mga meaning niyan sa mga nakahukay sa Mindanao. Pero pagdating daw niyan sa Visayas at Luzon, iba naman yung mga measurement nila ng mga paa. So hindi lahat pareho ang meaning, may pagkakaiba. Depende sa rehiyon o lugar. O dito tayo sa panghuli. Ito. So hagdan hagdanan. Ito'y padala nga pala sa atin ni Zafiro. Video galing kay Richard Pusikit ito. Ayan. Bisitahin niyo yung channel niya sa Facebook. Maraming marker. So ito, sabi ko na kanina, meron siyang footing ng poste. Footing ng poste ito eh. Ngayon, kapag merong dito banda, isa, or kahit dito, kahit isa lang ang makita na malapit sa kanya, na may distansya na 3 to 4 meters, so ang kahulugan niya ay bahayan na luma ng ating mga lulo. So ibig sabihin merong dating 4 na poste diyan at itong hagdanan ay sadyang ginawa talaga para makaakyat sa second floor
or sa itaas ng bahay. So ito yun, nagaganon yan. Merong bahay, merong poste, merong footing. Okay, pero kung wala kayong makitang kasama na footing, ito na. Kapag nag-iisa na lang yan, nag-iisa na siya, wala na siyang footing, wala na siyang haligi, nag-iisa lang, ibig sabihin, yan ay isang treasure marker. So ang hagdanan ay nagsasabi kasi ang hagdanan na treasure, ano to eh, ang nakakuha kasi nito kapag simento ang ginawang hagdan ay dalawa ang pinagbaunan niya eh. Ang gilid, binutas ang gilid, nilagay yung tinago yung item. At ang una ay yung pinaka first step. Dito yan, no? Sa pinaka first step, nilagay din ang mga barita. Kung yan ay simento na hagdanan, ito kasi ay bato. So pwedeng talagang nandyan na yan na bato, hindi ginawang hagdanan ng ating mga kapatid na gumawa diyan ng bahay o bahay kubo. Ayan, pero kapag walang makitang kapariho nito, walang makita na ganyan, nag-iisa lang siya, ibig sabihin siya ay treasure marker. So ang ibig sabihin yan ay treasure under sa muhon na ito. Ay klarong-klaro yung ng poste. Kwadrado siya. So puntahan lang dito banda at dito. Kapag merong kaparis niyan na natabunan ng lupa, ay wag na mag-aksaya ng panahon dahil yan talaga ay poste ng ating mga lulot lula noon. Pero kapag wala siyang kaparis, ibig sabihin yan ay merong treasure at ang treasure ay nasa ilalim lang ng sabihin natin lapida na ito. Nasa ilalim niya. Kaya treasure under the sign ang kahulugan. Okay, so ako'y magpaalam na mga ka-TH. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa channel. At kung meron kayong magandang legit marker, padala nyo para atin ma-partial analysis sa aking FB. Ito yung FB ko na personal yan. Zar Limar. Yan yung FB ko mga ka-TH. Pwede kayo mag-send dyan ng picture at video. Samahan nyo ng sketch kung pwede at lagyan nyo ng mga measurement ng distansya ng mga bato at kahoy para hindi magiging partial ang analysis, para makumpleto. Okay, so hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.